Magandang tanghali nga pala house sa ating lahat ay ako'y saluhan nyo din Pinagbalot ho ako ng inay sa dahon ng saging. Tingnan nyo naman ho ang aking ulam at pagkakarami naman ay meron ho ako dyan tinapa, meron din hong pritong talong at saka ho pritong Shanghai. Diyos ko po rude, kundi ipinamahagi ko ho sa aking mga estudyante ang iba dinit. Hindi ko naman ho ari mauubos. Ay paano ho? Maguntahan muna ho tayo, panoodin nyo ang vlog na re hanggang dulo. Pero wag nyo kakalimutan na ako i-follow at i-share aray para naman tayo makapaghuntahan pa ng matagal. Maraming salamat nga pala sa inyong support dahil tayo malapit na mag 800k followers. Yun naman, nabulol na Ay di garne ho, aking nga palang binuklat ng aking binalot sa dahon ng saging. Naamoy agad ho aray ng aking mga estudyante. Abay hinulaan bago ho ang aking ulam. Nahulaan naman ho ang tinapa dahil amoy daw ho. Siyempre bukod ho diyan, meron ho tayo din yung mga kaunting gulay at saka ho aring Shanghai dahil nag-birthdayan ho sa amin nung isang araw. Ay abot na abot pa at pinadampot ko na ho din ang aking mga bata. Wag ho kayo mag-alala, mga areho ay pinaglinis ko ng kamay. Kaya safe na safe. Yo naman! Masarap bagong magbahagi at kumain ng tanghalian kapag kasabay ho ang aking mga estudyante. Dahil naalala ko ho dati nung elementary ho kami. Ako ho ay tuwang-tuwa na ako'y nabibigyan ng aking mga advisors dati. Oho, nung elementary ho ako, nung kanila hong tirang pang-ulam. Dahil sa tunay naman ho dati, bihirang-bihira ho ako makakain ng tanghalian. Bukod do sa walang maiulam, ay walang bigas. Ganyan lang ho. Kaya kami ho tuwing recess, pinagbabaw na ng inay ng nilabong saging o kaya ho ay balinghoy para naman ho kahit papaano ay may laman ang tiyan. Kapag naman ho kami nagkakabao ng kanin sa tanghali, sa halip na dali namin sa school, ay doon na ho kami napunta sa amin sa bahay. Dahil napakalapit lang naman ho ng bahay namin sa school Dati naman ho ay uso pa yung pwedeng umuwi sa aming bahay kapag ho tanghalian. Ay nakakapag-ulam ho kami, ay di yung paulit-ulit na tuyo, sapsap, gulay. Ganun na lang ho nagiging routine ng aming pagkain. Pero ngayon ho, ay pasalamat sa Panginoon dahil garnay ang aking kinakain. Lalong-lalo na ho mga bata, lagi kong sinasabi, maging grateful at maging mapagpasalamat sa lahat ng biyaya. Dahil ang pang-ulam ho baga nila sa tanghali ay talaga namang kasasarap po ay masarap pa ho sa aking pang-ulam. Tapos naririnig ko pa minsan ay mga nagrereklamo, bakit daw ho pa ulit-ulit. Di pinapayuhan ko na lamang po na magpasalamat dahil may ulam na ganon. Dahil bago yun kinita at mabili ng kanilang mga magulang ay talaga namang pinaghirapan at hindi ho yun basta hiningi sa tindahan. Kaya maging mapagpasalamat at maging mabuti sa kapwa. Kung ang kaklase ay walang baon ay bahagihan ng kaunti at hindi naman ho yun tuong malaking bagay. Ay di nakakatuwa't nakikinig naman ho sila. Kahit nga ho garne ang ulam ko ay ang mga bata ho ay tuwang-tuwang sila ay makakain dahil nag-iiba-iba daw ho ang kanilang panlasa. Ay hindi naman ho sila nag-uulam ng garne, yung mga pritong talong, pritong sapsap at saka pritong tinapa. Kadalasan ho sa kanila ay fried chicken, pritong baboy at yung mga tosino, yung mga basta yun ng mga gayon. Kapag ako ay nagbabalot sa tao ng saging, aba ay dinadagdagan ko na ho dahil binibigyan ko na ho ang iba kong mga estudyante. Napakabango naman ho ay nakain kapag garne. Ay pati ho ako ay nakakarami ng kain. Ay hindi naman ho ako tuong makain sa kapag ho tanghali. Dahil pagpatakbag ho ng alauna ay waray ko baga ho ako ay busog na busog at saka antok na antok. Kaya nililimitahan ko rin ho. Pero kapag garne naman ho ang ulam ay talaga namang napapasarap ho ng kain. Ay Diyos ko po rude. Ako nga ho ay natutuwa rin dahil lang inay baga ho ay hindi nagsasawang ako ay pagbalot ng aking kakainin sa school. Kahit ho ako'y matanda na, ay lumaki ng garne, ay ang inay ho'y tuwan-tuwa pa rin ako'y bigyan ng garning baon. Tapos sabi ho sa akin ng aking mga estudyante para din daw ho akong kaklase nila at may binalot daw garne. Sabi ko yung nga kung kailan ako'y tumanda, saka ako pinaghahanda ng inay ng garne dahil nung ako'y bata, ay naku po, napakabihira. Dahil sa dami bagong iniintindi ng inay, kami magkakapater, sunod-sunod, grade 1 hanggang grade 6. Meron pang high school, arga naman ho, ay may intindi pa ng inay. Di ang ginagawa namin, nagkakanya-kanya na lang ho kami. Ay kapag may pagkain, ay di kakainin, ay di pagwala, ay di agwanta. Pag uwian ho galing sa school, ay di kanya-kanya ho ng bungkal ng kaldero sa kusina. Yun yung kalderong nakasabay sa may tungkaw. Ay Diyos ko po, ay pagbuklat naman ho ay bahaw, tapos ginuguyang pa.
Tapos ho ang nakalagay ay bagoong. Pwede na yaon para naman ho kami ay matanggal ang gutom. Dahil wala rin naman ho kami binabaon kahit nung elementary o nung high school. Magaling na ho kung kami may 15 pesos na baon. 10 piso ay kaiging-kaig na. Minsan nga 5 piso ay minsan pa ho ay wala. Ay nakaraos din sa pagtsatsaga at pagsisipag na kumbaga ho nagkaroon ho ako ng mindset na balang araw ay ako'y makakapag-ulam din ng masarap sa akin nung umagahan, tanghalian at hapunan. Biyaya ng Panginoon, pinagkalooban ay di iyon, may nakakain ho din Ay paano ho, hanggang din na lang ho ang aking vlog. Maraming salamat ho sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking Binalot series. God bless us all ho. Pa-share na din, yun naman.